Dito po ba sa ginagawang guidelines ngayon, may consultation na po sa mga pribadong eskwelahan ng DepEd? And in your opinion, what should be the amount? At dapat ba magkaroon ng class pareho yan? Halimbawa, yung SHS voucher program for those who are middle income earners, and then yung SHS voucher program para sa mas pinakamahihirap na mas tataasan. Ano po sa tingin nyo? Well, hindi po ako eksperto sa ganyan, pero kasama po yan sa mga tinitingnan. Marami na rin Oo. pong mga pag-aaral at pag-uusap, I think, with the Department of Education and also with the Private Education Assistance Committee. I think nung mga nakaraang buwan talaga nagko-compute sila, magkano ba talaga ang dapat na subsidy, hindi lang po sa junior high, sa senior high, yung pong pinag-uusapan din kung sa elementary. Opo. So, syempre, with the limitation of government resources, wala naman tayong unlimited resources para sagutin lahat. Pero hinahanap po ngayon talaga yung mas talagang may mararamdaman talaga ng mga pamilya, Opo. yung tulong ng gobyerno. At Opo. para maabot po talaga yung mga hindi Oo. kaya magpaaral. So, Sige. yan po ay kino-compute po nila na parang pwedeng hindi lang isang amount but sabi nga nila parang socialized subsidy. No? You target depending on the amount, you also target different levels levels in the social class. Opo, mahirap siya eh. Mahirap. Medyo may Medyo mahirap. komplikasyon, di po ba? Oo, ito pong kumbaga socialized na uri po ng subsidy para po sa tuition ng mga mag-aaral na hindi na po ma-accommodate ng mga pampublikong paaralan. So in closing po, attorney, paiksi na lang po natin siguro kung nakikinig ngayon. Sana nga po ang ating mga policy makers dito po sa isyung ito. So ang inyo pong suggestion para po sa pagpapabuti pa ng programang ito ng pagtulong sa mga hindi po sa mga poorest of the poor, ika nga, para lang ho sa edukasyon ng ating mga kabataan, pakisimplify na lang po. Baka lang po meron sila pong mapulot dito po sa atin naging importanteng panayam at naiklaro po ang isyong ito, attorney, please. Number one, yung pong kung ang sabi po ang objective ay maabot pa po yung mas may hirap bukod sa nakakatanggap ng voucher subsidy ngayon, siguro po maaring pag-aralan kung maaari pang taasan yung voucher amounts. Sa ganun ay mas marami pong maabot ang ating mga kababayan na mahihirap. Pangalawa po, sana matulungan po ang ating sector to urge the Department of Education na mailabas na nga po yung guidelines on senior high and also the new guidelines on eligibilities and also review the eligibilities for the senior high school voucher system. At ang amin pong huling pakiusap na talaga pong marami po ang nananalangin na mapayagan ay kung maari po na i-expand na yung subsidiya ng gobyerno sa elementary. Kasi sa ngayon, junior high, senior high, even college may subsidy sa government. Pero for some reason, yung elementary pa po ang wala. So pinag-aaralan na din po yan. So we're hoping na maisabatas na po ito sa lalong madaling panahon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!